Sa gitna ng sagradong panunumpa sa dambana, hindi may kakaila ang bigat sa dibdib ni Celeste. Handa na sana siyang ibigay ang kanyang buong puso, ang kanyang buong buhay kay Marco, ang lalaking matagal na niyang pinangarap. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila naglaho na parang bula. Ang malamig na titig ni Marco, ang halos hindi maitagong galit sa mga mata nito, ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang pag-asa. Marco. Halos pabulong niyang tawag, sapat lang na marinig ng lalaking nasa tabi niya, na tila isang estranghero sa kabila ng kanilang sumpaan. Nang tanungin ng pari si Marco kung tinatanggap niya si Celeste bilang kab-iyak, isang malamig at walang emosyong, "Opo, tinatanggap ko po," ang isinagot nito. Ang bawat salita ay tila walang kabuhay-buhay, walang bahid ng pagmamahal na inaasahan ni Celeste. Nang siya naman ang tanungin, nag-atubili si Celeste. Ramdam niya ang pag-aalinlangan sa kanyang puso, ang takot sa hinaharap na kasama ang lalaking tila ba ibang tao na. Ngunit sa huli, sa harap ng Diyos at ng mga taong saksi sa kanilang pag-iisang dibdib, pinilit niyang ngumiti. "Opo, Father, tinatanggap ko po." Pagkatapos ng seremonya, itinaas ni Marco ang belo ni Celeste. Inaasahan niya ang isang mainit na halik, isang tanda ng bagong simula. Ngunit isang malamig na dampi lamang sa noo ang iginawad nito. At bago pa man siya makabawi sa pagkadismaya, marahas siyang hinawakan ni Marco sa braso, sapat na lakas para maramdaman niya ang sakit, at bumulong ito ng mga salitang nagpaguho sa kanyang mundo. "Huwag mong isipin na magiging masaya ka sa piling ko, Celeste. Ang sakit na idinulot ng pamilya mo sa akin, sa amin, ipararamdam ko sa'yo, bawat sandali. Kung akala mo ito ang simula ng fairy tale mo, nagkakamali ka. Ito ang simula ng bangungot na hindi mo matatakasan." Nagpigil ng luha si Celeste. Sa gitna ng masigabong palakpakan at pagbati mula sa kanilang mga bisita, tila nabasag ang kanyang puso. Ang lalaking minahal niya ng buong buo, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, ay isa ng estranghero na puno ng galit at paghihiganti. Alam niyang ang kasal na ito, na dapat sana'y simbolo ng pag-ibig, ay isang kasunduang pinilit lamang ng kanilang mga pamilya, isang paraan upang isalba ang kumpanya ng pamilya ni Marco mula sa pagkalugi na di umano'y kagagawan ng pamilya ni Celeste. Ngunit hindi niya alam na sa kanya ibubunto ni Marco ang lahat ng sisi. Matapos ang kasal, nag-iisa siyang umuwi sa malaking ancestral house nila sa Laguna. Isang bahay na puno ng alaala ngunit ngayon ay tila kulungan na lamang. Wala si Marco sa kanyang tabi. Hindi niya alam kung nasaan ito, kung kailan ito uuwi, o kung uuwi pa ba ito. Nang tawagan siya ng kanyang lolo Ben, ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya, pilit niyang itinago ang katotohanan. Pinilit niyang magsinungaling, sinabing masaya sila, na maayos ang lahat, upang hindi na ito mag-alala. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, isang tawag mula sa ospital ang gumising sa kanya sa masakit na katotohanan. Ang kanyang lolo Ben, na may dati ng karamdaman sa puso, ay inatake. Agad siyang nagtungo roon, dala ang takot at panalangin. Ngunit huli na ang lahat. Pumanaw na ang kanyang lolo, ang kanyang sandigan, ang kanyang tagapagtanggol. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, mahigpit niyang niyakap ang malamig na katawan nito. Ang mga luha ay malayang damaloy sa kanyang mga pisngi. "Lolo, bakit niyo po ako iniwan? Sabi niyo hihintayin niyo ang mga apo niyo sa tuhod. Bakit po?" Ngunit kahit gaano pa siya umiyak, kahit gaano pa siya magmakaawa, hindi na maibabalik ang buhay ng kanyang mahal na lolo. Ang sakit ng pagkawala nito ay dinagdagan pa ng bigat ng kasal na tila walang patutunguhan. Pag-uwi niya sa mansyon, dala ang abo ng kanyang lolo at ang bigat ng kanyang pagluluksa, doon niya naabutan si Marco. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito si Katrina, ang babaeng matagal ng anino sa buhay ni Marco, ang dating kasintahan nitong hindi matanggap ang kanilang pagpapakasal. "Anong ginagawa niya rito?" mahinang tanong ni Celeste. Ang boses ay nanginginig, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita.
Ang bahay na dapat sana'y magiging kanlungan niya ay tila naging pugad ng kanyang karibal. Ngunit malamig lamang ang naging tugon ni Marco. Ni hindi siya nito tinapunan ng tingin, abala sa pag-aayos ng kwelyo ng kanyang damit. Sa puntong iyon, napagtanto ni Celeste na ang pagmamahal na inilaan niya kay Marco ay hindi na kailanman masusuklian ng parehong damdamin. Ang kasal nila ay isang palabas lamang, isang entablado kung saan siya ang bida sa isang trahedyang hindi niya pinili. Bahagyang ngumiti si Katrina, isang ngiting mapang-asar, habang marahang hinaplos ang braso ni Marco, tila sinasadya upang ipamukha kay Celeste ang kanilang koneksyon, ang kanilang nakaraan na hindi pa tapos. Dito siya matutulog, malamig na sabi ni Marco, sa wakas ay tumingin kay Celeste, ngunit ang mga mata nito'y walang anumang emosyon. Kasing lamig ng yelo. Marco, nagsusumamong tawag ni Celeste. Kung may problema ka, mas mabuting masanay ka na, dagdag pa ni Marco, bago tumalikod at nagsimulang umakyat ng hagdan, kasunod si Katrina na lumingon pa kay Celeste na may mapanuyang ngiti sa mga labi. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Celeste. Hindi niya akalain na aabot sa ganito ang galit ni Marco, ang pagnanais nitong saktan siya. Alam niyang may puot si Marco dahil sa paniniwalang ang kanyang pamilya ang dahilan ng pagbagsak ng negosyo nito, ngunit ang ipamukha sa kanya ang relasyon kay Katrina sa mismong tahanan nila bilang mag-asawa, sa unang araw pa lamang ng kanyang pagluluksa. Ibang klase itong parusa. Marco, asawa mo ako, mahina niyang sabi, kahit alam niyang wala na ito sa pandinig. Pilit niyang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi mo pwedeng dalhin dito ang ibang babae, hindi sa bahay natin. Ang katahimikan ng malaking bahay ang tanging sumagot sa kanya. Ang bawat sulok ng mansyon, na dati puno ng masasayang alaala kasama ang kanyang lolo Ben, ay tila sumisigaw ngayon ng kalungkutan at pag-iisa. Wala nang nagawa si Celeste kundi panoorin silang mawala sa dilim ng pasilyo sa itaas. Nang tuluyan na silang mawala sa kanyang paningin, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Mahigpit niyang niyakap ang sarili, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lamang sa sakit ng pagkawala ng lolo kundi sa sakit ng pagtataksil at pangmamaliit ng lalaking pinakasalan niya. Hanggang kailan ko ba ito kakayanin? Tanong niya sa sarili, habang ang puso niya'y unti-unting nadudurog. Alam niyang kailangan niyang maging matatag, para sa alaala ng kanyang lolo, para sa kanyang sarili. Ngunit paano niya ito gagawin kung ang mismong asawa niya ang walang awang nagpaparamdam sa kanya na wala siyang halaga? Dahan-dahan siyang napaupo sa isang anti-gangsilyang naroon sa sala, yakap pa rin ang sarili, habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Sa gitna ng naghahalong sakit, galit, at panghihina, pilit niyang sinasabi sa sarili na hindi siya dapat sumuko. Ngunit ang bigat na dulot ni Marco ay tila isang krus na napakahirap pasanin ng mag-isa. Kinabukasan, nagising si Celeste sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang pisngi mula sa malaking bintana ng sala. Ramdam niya pa rin ang pamamaga ng kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Dala ang pagod at bigat ng kalooban, dahan-dahan siyang tumayo. Nang bumaba siya patungo sa kusina, umaasang makahanap ng kahit kaunting kapayapaan, bumulaga sa kanya si Katrina. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe, prenteng nakaupo sa hapagkainan, at nagkakape na parang siya ang reyna ng tahanan. Ang eksenang iyon ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Magandang umaga, Celeste. Ang aga mo naman yatang nagising. Sana mahimbing ang tulog mo, mag-isa, masiglang bati ni Katrina, kasabay ng isang ngiting puno ng panunuya. Mas lalong sumama ang pakiramdam ni Celeste nang mapansin ang suot ni Katrina, isang pamilyar na kwintas na alam niyang regalo ni Marco dito noon. Si Marco pala, maagang umalis. May importanteng meeting daw. Pero sabi niya, babalik din siya agad, para sa akin, dagdag pa ni Katrina, bawat salita'y tila patalim na sinasadyang ibaon sa puso ni Celeste. Napakagatlabi si Celeste, pilit na pinipigilan ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim,
Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Wala akong pakialam kung anong ginagawa ninyo, Katrina. Pero sana, matuto kang lumugar. Bisita ka lang dito. Bahagyang nawala ang ngiti ni Katrina, napalitan ng inis. Bisita. Celeste, baka nakakalimutan mo, bago ka pa dumating sa buhay ni Marco, ako na ang nandito. At kahit kasal pa kayo sa papel, alam nating dalawa kung sino talaga ang mahal niya. Hindi na sumagot si Celeste. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo kay Katrina. Tumalikod na lamang siya at nagpas siyang umakyat sa kanyang silid. Sa likod ng kanyang panlabas na katahimikan, alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado siyang ipaglaban ang kanyang dignidad at ang natitirang pag-asa, gaano man kaliit, na baka sakaling may pagmamahal pang natitira para sa kanya si Marco. Pagdating ng hapon, bumalik si Marco. Hindi man lang ito kumatok sa silid ni Celeste. Dumiretso ito sa sarili niyang opisina sa loob ng bahay. Nagdadalawang isip si Celeste kung lalapitan ba niya ito, ngunit nanaig ang bahagi niyang nagsasabing kailangan niyang subukan. Marco, mahinang tawag ni Celeste pagpasok niya sa opisina nito. Nakaupo ito sa kanyang silya, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa mga papeles na nagkalat sa mesa. Umalis ka, malamig nitong sabi, hindi man lang lumilingon. Gusto ko lang sanang mag-alok, ipagluluto kita ng hapunan, pilit niyang pinasigla ang boses. Hindi ako nagugutom, at lalong hindi ko kailangan ng kahit anong galing sayo, mariin nitong tugon. Napalunok si Celeste. Ang sakit. Sige. Pero kung magbago ang isip mo, maghahanda pa rin ako. Responsibilidad ko pa rin na alagaan ka. Asawa mo ako. Biglang humarap si Marco, at sa pagkakataong ito, kitang-kita ni Celeste ang nag-aalab na galit sa mga mata nito. Asawa, talaga bang sineseryoso mo ang kasal na to? Ilang beses ko bang kailangang ipamukha sa'yo na asawa lang kita sa papel? Na nandito ka lang dahil kailangan kong isalba ang kumpanyang winasak ng pamilya mo. Huwag mo akong ginagalit, Celeste. Pasensya na, nauutal niyang sabi. Tititimplahan na lang kita ng kape. Mabilis siyang tumalikod, pilit na iniiwasan ang matatalim na titig nito. Habang nasa kusina, hawak ang tasa ng mainit na kape, napabuntong hininga siya. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung bakit siya nagpapakatanga. Bakit patuloy siyang umaasa sa kabila ng paulit-ulit na pananakit ni Marco? Siguro dahil sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siyang makikita nito ang Celeste na minahal niya noon, bago pa nangyari ang lahat ng gulo sa kanilang mga pamilya. Hay, ang tanga ko talaga minsan, bulong niya sa sarili bago huminga ng malalim at lumabas ng kusina. Dahan-dahan niyang nilapitan si Marco. Ito na ang kape mo, sabi niya, pilit na ngumingiti habang inilalapag ang tasa sa gilid ng mesa. Hindi man lamang siya nilinggan ni Marco, patuloy lang ito sa pagbabasa ng mga papeles. Napapikit si Celeste, dahil sa panginginig ng kanyang kamay at sa pagmamadali, bahagyang nadulas ang tasa mula sa kanyang pagkakahawak. Natapon ang mainit na kape sa mga importanteng dokumento ni Marco. Ano ba? Malakas na sigaw ni Marco sabay tayo. Mabilis siyang napaatras, nanlaki ang mga mata sa takot at gulat. Agad niyang kinuha ang tisyo sa gilid upang subukang panasan ang natapon, ngunit bago pa niya magawa iyon, marahas na hinablat ni Marco ang mga nabasang papel at galit na inihagis ang mga ito sa sahig. Ano bang ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kahalaga to? Sigaw ni Marco, ang mukha ay namumula sa galit. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Aksidente lang, nanginginig na paliwanag ni Celeste. Aksidente. O sinadya mo to? Katulad ng ginawa ng pamilya mo. Paninira. Ganyan ba kayo naturuan? Manggamit at manayra ng buhay ng iba. Sunod-sunod na akusasyon ni Marco. Bawat salita ay parang latigong humahagupit sa kanya. Pinilit ni Celeste na pakalmayan ang sarili. Matapos niyang damputin ang mga nagkalat na papel at panasan ang mesa, maingat niyang itinabi ang basahan. Dahan-dahan siyang tumayo, handa nang umalis,
Ngunit muling nagsalita si Marco, mas malamig, mas mapanganib ang tono. Saan ka pupunta? Sa kwarto ko, sagot ni Celeste, hindi tumitingin. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Marco. Mabigat ang bawat hakbang nito papalapit sa kanya. Nang magkalapit sila, pilit siyang napaatras, ngunit hinawakan siya nito sa baba, pilit na itinaas ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga mata. Alam mo bang ilang gabi kong pinagpuyatan ang mga kontratang yan para lang may salba ang kumpanya? Dahil sa kapabayaan mo, dahil sa pagiging pabaya mo, baka mawala na naman ang lahat. Halos isiga ni Marco ang mga salita sa mukha niya. Nanatiling tikom ang bibig ni Celeste. Kahit gustong-gusto niyang sumagot, humingi ng tawad, o ipagtanggol ang sarili, walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit at ang pagkabigo. Anong gagawin mo kung sabihin kong sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo dito? Nawala akong pakialam kung mawala ka na ngayon din, tanong ni Marco, ang mga matay puno ng pagkasuklem. Hindi pa rin sumagot si Celeste. Alam na niya ang sagot. Matagal na niyang alam na pabigat lang siya sa paningin nito. Umalis ka na sa harapan ko, mariing utos ni Marco, binitawan ang kanyang baba na parang isang basurang walang halaga. Bago ko tuluyang makalimutan na babae ka. Tumalikod si Celeste, tahimik na tinungo ang pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang boses ni Katrina mula sa likuran ni Marco. Marco, mahal, anong nangyayari dito? Tanong ni Katrina. Lumapit ito at yamakap sa braso ni Marco, tila nagpapakita ng suporta habang lihim na nasisiyahan sa paghihirap ni Celeste. Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Napahinto si Celeste sa may pinto, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Nagpatuloy siya sa paglalakad papalayo, dala ang bigat ng mga salitang binitawan ni Marco at ang imahe ng dalawa na magkasama. Ang kanyang puso ay basag na basag, ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula ng magplano. Hindi siya mananatiling biktima. Kailangan niyang makaalis sa bangungot na ito. Kinabukasan, maagang nagising si Celeste. Habang naghahanda siya ng almusal sa kusina, pumasok si Katrina, nakangiti na naman ng mapang-asar. Alam mo, Celeste, dapat siguro tanggapin mo na lang. Hindi ka talaga mahal ni Marco. Ako ang mahal niya. Kaya bakit hindi ka nalang umalis, sabi ni Katrina habang kumukuha ng tubig. Hindi pinansin ni Celeste ang provokasyon. Ngunit hindi pa tapos si Katrina. Sinadya nitong mabunggo ang braso ni Celeste habang may hawak itong baso ng tubig, dahilan para matapan ito sa damit ni Katrina. Aray! Ano ba? Tingnan mo ang ginawa mo, sigaw ni Katrina, nagpapanggap na nasaktan. Marco, tingnan mo si Celeste, binuhusan ako ng tubig. Sakto namang pababa si Marco mula sa hagdan. Agad nitong nakita ang eksena, si Katrina na basang-basa ang damit at si Celeste na nakatayo lang doon. Anong ginagawa mo, Celeste? Galit na tanong ni Marco, agad na lumapit kay Katrina. Wala akong ginawa, kalmadong sagot ni Celeste, kahit alam niyang wala siyang laban. Siya ang may kasalanan. Sinungaling. Nakita mo, Marco. Tinulak niya ako tapos binuhusan, pagdadrama ni Katrina. Umiling na lamang si Celeste. Pagod na siyang makipagtalo. Magpapalit na ako ng damit, sabi niya at tinalikuran na ang dalawa. Pagbalik niya sa sala makalipas ang ilang minuto, wala na roon sina Marco at Katrina. Narinig niya ang ugong ng makina ng kotse papalayo. Umalis na naman sila, magkasama. Napabuntong hininga na lamang siya. Habang mag-isang naglilinis ng bahay, pinipilit niyang ibaling ang isip sa ibang bagay. Maya-maya, may nag-doorbell. Nagulat siya nang makita kung sino ito, si Doña Madeline, ang lola ni Marco. Isang matikas at eleganteng babae na kilala sa pagiging istrikta ngunit mapagmahal. Magandang umaga po, Lola Madeline, magalang na bati ni Celeste, kahit kinakabahan. Ngumiti ang matanda, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Celeste, Iya, kumusta ka? Pumasok muna ako.
Pinatuloy ni Celeste ang matanda. Sinuri nito ang bawat sulok ng sala, tila hinahanap ang apo. Nasaan si Marco? Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Marco, nagulat nang makita ang lola. Lola, bakit hindi po kayo nagsabi na darating kayo? Bati ni Marco, lumapit ito at humalik sa pisngi ng matanda. Kailangan ko pa bang magsabi? Gusto ko lang makita kung inaalagaan mo bang mabuti ang asawa mo, sagot ni Doña Madeline, tinitingnan sila ng mapanuri. Siyempre naman po, Lola. Maayos na maayos po kami, masiglang sagot ni Marco, sabay akbay kay Celeste. Nagulat si Celeste sa biglaang pagbabago ng kilos nito, ngunit nakisakay na lamang siya. Umupo silang tatlo sa sala. Mabuti kung ganoon, sabi ng matanda, bago lumabas ang pilyang ngiti. Dahil matagal ko nang gustong magkaapo sa tuhod. Namula si Celeste, hindi niya alam ang isasagot. Napatingin siya kay Marco, na tila natutuwa pa sa kanyang pagkailang. Lola, masyado pa pong maaga para dyan, sabi ni Celeste, pilit ngumingiti. Maaga. Nako, iya, wala nang maaga ngayon. Kailangan nyo nang simulan yan, diretsahang sabi ng Donya. Hayaan nyo po, Lola. Baka sa susunod na pagbisita nyo, may sorpresa na kami sa inyo, nakangising sagot ni Marco. Mas hinigpitan pa ang akbay kay Celeste. Lalong nag-init ang pisngi ni Celeste. Hindi niya maintindihan si Marco. Kanina lang ay halos isumpa siya nito, tapos ngayon ay umaarteng parang perpekto silang mag-asawa. Ah, Lola, gusto niyo po ba ng tsaa o kape? Tanong ni Celeste, gustong makatakas kahit sandali. Tsaa na lang, iya, sagot ng Donya. Mabilis na tumayo si Celeste at nagtungo sa kusina. Pagbalik niya, nagpatuloy ang kwentuhan, na pinangunahan ni Marco at ng kanyang lola. Si Celeste ay tahimik lamang, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Nang magpaalam si Marco na papasok na sa opisina, naiwan silang dalawa ng Donya. Ang sarap ng timpla mo ng tsaa, iya, puri ng matanda. Mukhang magiging mabuting ina ka. Ngumiti lamang si Celeste. Oo nga pala, iya, biglang sumeryoso ang mukha ni Doña Madeline. May gusto sana akong itanong tungkol sa Lolo Ben mo. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano po iyon, Lola? Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Gusto ko sana siyang makita. May hindi kami napagkasundoan noon, isang lumang sama ng loob dahil sa negosyo rin. Gusto kong humingi ng tawad bago mahuli ang lahat. Kamusta na siya? Napalunok si Celeste. Bumigat ang kanyang dibdib. Paano niya sasabihin ang totoo? Lola, nagsimula siya, ngunit napansin ng matanda ang panginginig ng kanyang boses. Bakit, iya? May problema ba? Napakagat-labi si Celeste. Ayaw niyang biglain ang matanda, ngunit kailangan nitong malaman. Lola, si Lolo Ben po. Pumanaw na po siya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalat sa sala. Kitang-kita ni Celeste kung paano unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Doña Madeline. Nanigas ito, tila hindi makapaniwala. Anong sabi mo? Nanginginig na tanong ng Donya. Pumanaw na po siya, Lola. Noong mismong araw po ng kasal namin ni Marco. Inatake po sa puso. Halos hindi makahinga ang matanda. Hindi maaari. Bakit walang nagsabi sa akin? Nagsimulang mamasa ang mga mata nito. Ang tagal kong gustong ayusin ang gusot namin. Bakit ngayon pa? Hindi na napigilan ni Doña Madeline ang pag-iyak. Niyakap siya ni Celeste, pilit na pinapatahan. Pasensya na po, Lola. Hindi ko rin po alam kung paano sasabihin. Mahalaga po kayo kay Lolo. Lagi niya po, kayong nababanggit. Mas lalong napahagulgol ang matanda. Sa pagitan ng mga hikbi, naikwento nito ang kanilang nakaraan, isang pinagbabawal na pag-ibig na naudlot dahil sa tungkulin sa pamilya at negosyo. Isang lihim na pinagkatago-tago sa mahabang panahon. Nang mahimasmasan ang Donya, pinahid nito ang kanyang luha. Salamat sa pagsabi sa akin, iya. Kahit masakit, kailangan kong malaman. Bago umalis,
may ibinulong ito kay Celeste. Huwag kang susuko sa apo ko, iya. Alam kong may puso pa rin yan. Masyado lang nabulag ng galit. Nang may hatid ni Celeste ang Donya sa labas, naiwan siyang mag-isa, dala ang panibagong bigat. Ang lihim ng kanyang lolo at ni Donya Madeline ay isa na namang komplikasyon. Napabuntong hininga siya at nagpas siyang umakyat na sa kanyang silid, umaasang makahanap ng kapayapaan kahit sa pagtulog. Pagod sa maghapon, nakatulugan ni Celeste ang pagbabasa ng isang libro sa sofa sa kanyang silid. Nagising lamang siya nang maramdaman ang presensya ng isang tao. Pagmulat niya, nakita niya si Marco, nakatayo malapit sa kanya, hawak ang librong nahulog mula sa kanyang kamay. Marco, mahina niyang sabi. Napaiwas ito ng tingin. Bakit dito ka natutulog? Tanong nito, mas mahinahon kaysa kanina. Nakatulugan ko lang ang pagbabasa, sagot ni Celeste, umupo ng maayos. Tiningnan ni Marco ang pabalat ng libro. Parenting for Beginners, basa nito, may bahid ng pagtataka. Namula si Celeste. Wala lang, napulot ko lang yan sa mga gamit ni Lolo. Hindi na nagtanong pa si Marco. Umupo ito sa kabilang dulo ng sofa. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali. Hanggang sa hindi na natiis ni Celeste. Miss na kita, Marco, bulong niya, ang mga luha ay muling nagbabadya. Yung dating tayo. Nagulat si Marco sa sinabi niya. Hindi ito kumibo, ngunit nakita ni Celeste ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Dahan-dahan, yamakap si Celeste mula sa gilid, isinandal ang ulo sa balikat nito. Inaasahan niyang itutulak siya nito palayo, ngunit hindi ito gumalaw. Sa halip, pagkaraan ng ilang saglit, naramdaman niya ang dahan-daang paghaplos ng kamay ni Marco sa kanyang likod. Isang yakap na nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang puso. Isang yakap na nagbigay ng panibagong pag-asa. Maya-maya, bahagyang lumayo si Celeste upang tingnan si Marco sa mata. Okay ka lang ba? Hindi agad ito sumagot. Pinagmasdan lamang siya ni Marco, ang kanyang mga mata, ang kanyang labi. Pagkatapos ay tumayo ito. Magbihis ka. Lalabas tayo. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Celeste. Dinner. May gusto akong puntahan kasama ka. Napangiti si Celeste, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila. Mabilis siyang nag-ayos. Pagbaba niya, nakita niyang nakahanda na si Marco, suot ang isang simpleng polo shirt at slacks. Dinala siya ni Marco sa isang maliit ngunit magandang restaurant sa tabi ng lawa sa Laguna. Tahimik silang kumain, ngunit hindi na kasing lamig ng dati ang pakiramdam. Nagkukwentuhan sila ng mga bagay na walang kinalaman sa kanilang problema, tungkol sa mga paborito nilang pagkain, sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Habang naglalakad sila sa tabi ng lawa pagkatapos kumain, sa ilalim ng bilog na buwan, huminto si Marco. Hinarap siya nito. Celeste, mahina nitong sabi. Alam kong marami akong pagkakamali. Alam kong nasaktan kita. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hindi ko maipapangakong magiging madali. Pero, gusto kong subukan. Gusto kong subukang ayusin to. Para sa atin. Napaluha si Celeste, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng saya at pag-asa. Tumango siya. Subukan natin, Marco. Sa ilalim ng mga bituin, nagyakap sila. Isang yakap na puno ng pangako, ng pagsisisi, at ng bagong simula. Sa gabing iyon, naramdaman ni Celeste na baka nga may pag-asa pa para sa kanila. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha, ang mga mata nito'y nangungusap ng pagnanasa at pagsuyo na matagal niyang hindi nakita. Dahan-dahan nitong inangkin ang kanyang mga labi, isang halik na nagsimula ng marahan, puno ng pag-iingat, ngunit unti-unting lumalim, naging mas mapusok, tila ba binubuhos lahat ng sakit, pangungulila, at pagmamahal na matagal ng kinikimkim. Gumanti si Celeste ng halik, ang kanyang mga kamay ay gumapang sa batok ni Marco, hinahatak ito palapit. Ang bawat dampi, bawat haplos, ay nagpaparamdam sa kanya na ito ang Marco na minahal niya, ang Marco na handa siyang patawarin at bigyan ng isa pang pagkakataon.
Binuhat siya ni Marco, hindi pinuputol ang kanilang halikan, at dinala siya papasok sa silid. Maingat siyang ibinaba nito sa kama. Ang kanilang mga damit ay isa-isang nahulog sa sahig, habang ang kanilang mga katawan ay nagliliyab sa init ng pagnanasa at emosyon. Sabihin mo sa akin, Celeste, bulong ni Marco sa pagitan ng mga halik, ang kanyang hiningay mainit sa balat niya. Mahal mo pa ba ako? Oo, Marco, sagot ni Celeste. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng nararamdaman. Mahal na mahal pa rin kita. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng huling tulak kay Marco. Muli, niyang inangkin ang mga labi ni Celeste, mas marahas, mas puno ng pag-aangkin. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana, tila sila lamang ang tao sa mundo. Ang kanilang mga ungol at helanghing ay naging musika na pumuno sa katahimikan ng gabi. Ang bawat haplos, bawat halik, ay hindi lamang pagnanasa, kundi isang desperadong pagtatangkang burahin ang sakit ng nakaraan at muling buuin ang kanilang mga nasirang puso. Habang magkayakap sila pagkatapos ng init ng kanilang pagsasama, hinaplos ni Marco ang buhok ni Celeste. Patawarin mo ako, Celeste, sa lahat. Pumikit si Celeste, dinadama ang init ng yakap ni Marco. Pinapatawad na kita. Kinaumagahan, nagising si Celeste na yakap pa rin ni Marco. Nakangiti siyang pinagmasdan ang natutulog na mukha nito. Tila isang panaginip ang lahat. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi ito magising at nagtungo sa kusina upang ipaghanda ito ng almusal. Habang nagluluto siya, narinig niya ang mga yabag ni Marco papalapit. Niyakap siya nito mula sa likuran, ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Amoy kape, bulong nito. Humarap si Celeste at ngumiti. Good morning. Pinagluto kita. Ngumiti rin si Marco, isang ngiting matagal niyang hindi nakita. Salamat. Habang kumakain sila, tila bumalik ang dating sigla sa kanilang pagsasama. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Ngunit ang magandang umaga ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Marco. Nangunot ang noo ni Marco habang kausap ang nasa kabilang linya. Kitang-kita ni Celeste ang unti-unting pagbabago sa mukha nito, mula sa pagtataka, naging pag-aalala, hanggang sa naging purong galit at hindi makapaniwala. Ano? Sigurado ka ba? Halos pasiga na sabi ni Marco sa telepono. Imposible. Hindi ko pinirmahan yan. Napatayo si Celeste. Marco, anong nangyayari? Ibinaba ni Marco ang telepono, ang mga kamay ay nanginginig. Tumingin ito kay Celeste, ngunit ang mga mata nito ay muling nanlamig, puno ng akusasyon. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Celeste. Ang stocks ng kumpanya, biglang bumagsak. May lumabas na dokumento, isang kasunduan na naglilipat ng halos lahat ng shares ko sa ibang kumpanya. At pirma ko ang nandoon, paliwanag ni Marco, ang boses ay puno ng pait. Pero, paanong nangyari yun? Marco, wala akong kinalaman dyan, depensa ni Celeste. Wala, o baka naman ito ang plano nyo ng pamilya mo mula pa sa simula. Ang tuluyan akong pabagsakin. Sigaw ni Marco. Lumapit ito at marahas na hinawakan ang mga braso ni Celeste. Marco, nasasaktan ako. Maniwala ka, wala akong alam, pagmamakaawa ni Celeste, lumuluha. Sinungaling. Muling nagdilim ang paningin ni Marco. Ang lahat ng pag-asang nabuo kagabi ay gumuho sa isang iglap. Muli siyang naging ang Marco na puno ng galit at paghihiganti. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Pagbukas ni Marco, isang security guard mula sa kanilang subdivision ang humahangos na pumasok. Sir Marco, Sir, kailangan niyo pong umalis dito. May sunog po sa kabilang bahagi ng mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Napatingin siya kay Celeste, na natulala rin sa narinig. Bago pa sila makapag-react, naamoy na nila ang usok. Celeste, sigaw ni Marco. Hinayla niya ito palabas ng kusina. Ngunit pagdating nila sa sala, makapal na ang usok at nagsisimula ng kumalat ang apoy mula sa isang silid sa itaas. Doon tayo sa likod, sigaw ni Marco,
hinayla si Celeste patungo sa likurang pinto. Ngunit bago pa sila makarating doon, isang nagliliyab na piraso ng kisame ang bumagsak sa harapan nila, mengharang sa kanilang daan. Napuno ng takot si Celeste. Niyakap niya si Marco. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Marco ang isang pamilyar na anino sa labas ng bintana, si Katrina. Nakatayo roon, may malademonyong ngiti sa mga labi bago ito mabilis na tumalikod at nawala sa dilim ng usok. Si Katrina, bulong ni Marco, napagtanto ang lahat. Si Katrina ang may pakana ng lahat ng pagbagsak ng stocks, ng pekeng pirma, at ngayon, ng sunog. Ginagamit lamang siya nito sa paghihiganti nito kay Celeste at sa pamilya nito. Marco, sigaw ni Celeste ng isa pang malaking bahagi ng nasusunog na kahoy ang bumagsak malapit kay Marco. Mabilis siyang itinulak ni Marco palayo, ngunit huli na. Nataman si Marco sa likod at braso. Napasigaw siya sa sakit at natamba. Marco, lumuluhang sigaw ni Celeste. Sinusubukang lapitan ito, ngunit pinigilan siya ng papalapit na apoy. Ang huling nakita ni Marco bago siya lumunin ng dilim ay ang mukha ni Celeste na puno ng pag-aalala at takot, at ang pagsisisi sa kanyang mga mata dahil sa muling pagdududa dito. Dahan-daang iminulat ni Marco ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame ng isang silid. Nang subukan niyang gumalaw, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang kaliwang braso at sa kalahati ng kanyang mukha. Napatingin siya sa kanyang kamay, nakabenda ito. Gising ka na pala, apo. Boses iyon ni Doña Madeleine. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang kama. Bakas sa mukha ang pag-aalala. Lola, nasaan ako? Paus na tanong ni Marco. Nasa ospital ka. Halos 1 linggo ka nang walang malay, sagot ng matanda. Biglang naalala ni Marco ang lahat, ang sunog, si Katrina, si Celeste. Si Celeste. Lola, nasaan si Celeste? Ligtas ba siya? Sunod-sunod niyang tanong, pilit na bumabangon kahit masakit. Napabuntong hininga ang kanyang lola. Ligtas siya, Marco. Pero ano, Lola? Nasaan siya? Wala na siya, Marco. Umalis na siya. Parang binagsakan ng langit at lupa si Marco. Umalis. Bakit? Hindi siya aalis, sigaw niya. Hindi matanggap ang narinig. Umalis siya dahil hindi kanya kayang patawarin, malungkot na sabi ng Donya. At dahil sa ginawa mo. Anong ginawa ko? Naguguluhang tanong ni Marco. Ang paulit-ulit na pananakit sa kanya. Ang pagdududa. Nalaman niya ang lahat, Marco. Bago mangyari ang sunog, may iniwang sulat si Katrina sa kwarto mo. Umaamin sa lahat ng plano niya, ang pagsabotahe sa kumpanya gamit ang pekeng pirma, ang pagsunog sa bahay. Binasa yun ni Celeste. Alam niyang si Katrina ang may kasalanan, pero alam din niyang ikaw ang nagtulak dito dahil sa bulag mong paghihiganti. Hindi makapagsalita si Marco. Tama ang lola niya. Siya ang may kasalanan. Ang galit niya ang nagbigay daan kay Katrina para sirain silang lahat. May iniwan siyang sulat para sa'yo, sabi ng Donya. Iniabot ang isang sobra. Nanginginig ang kamay ni Marco nang buksan niya ito. Marco, kung binabasa mo ito, marahil ay ligtas ka na. Sana. Hindi ko na kaya, Marco. Pagod na akong masaktan. Pagod na akong umasa. Akala ko may pag-asa pa tayo, pero muli mo akong sinaktan at pinagdudahan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero kailangan kong lumayo. Kailangan kong hanapin ang sarili ko, malayo sa'yo, malayo sa sakit. Siguro nga, hindi tayo para sa isa't isa. Pinapatawad na kita, pero hindi ko na kayang magpatuloy pa sa tabi mo. Mag-iingat ka. Celeste kasama ng sulat ay ang mga papeles para sa annulment ng kanilang kasal. Napahagulgol si Marco. Ang sakit ng paso sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkawala ni Celeste. Hanapin niyo siya, Lola. Pakiusap, hanapin niyo si Celeste, pagmamakaawa niya. Umiling ang matanda. Sinubukan namin, Marco. Pero parang bula siyang naglaho. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Napuno ng desperasyon si Marco. Nawala sa kanya ang lahat, ang kumpanya,
ang bahay, ang babaeng pinakamamahal niya. At ang pinakamasakit, kasalanan niya ang lahat. Lumipas ang 4 na taon. 4 na taon ng paghahanap, pagsisisi, at pagbabago. Hindi na si Marco ang dating mayabang at galit na CEO. Ang paso sa kanyang mukha at braso ay naging permanenteng paalala ng kanyang mga pagkakamali. Ibinenta niya ang natitirang ari-arian, itinira lamang ang sapat para mabuhay ng simple. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na apartment sa Maynila, nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya, malayo sa Karangyan, malayo sa dating buhay. Tinanggap niya ang kanyang parusa. Natuto siyang magpatawad sa pamilya ni Celeste, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Ngunit hindi nawala ang pangungulila niya kay Celeste. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kaibigan. Marco, pare, nakita ko si Celeste, dito sa airport, pauwi yata galing States. May kasama siyang kambal, at isang lalaki. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang motorsiklo at mabilis na pinaharurot ito papunta sa NAIA. Hindi niya alintana ang traffic, ang mga busina. Ang tanging nasa isip niya, si Celeste. Pagdating niya sa airport, halos mabaliw siya sa paghahanap. Pawisan, gusot ang damit, at kitang-kita ang peklat sa mukha. Hanggang sa natanong niya ito, si Celeste. Mas gumanda ito, mas tumatag ang tindig. May hawak itong kamay ng 2 batang nasa edad 4 o 5, isang babae at isang lalaki. At sa tabi nito, isang pamilyar na lalaki, si Luis, ang dati niyang matalik na kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Lumapit si Marco, nanginginig ang tuhod. Celeste. Napalingon si Celeste. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Marahil ay hindi siya nakilala agad dahil sa kanyang itsura. Maging si Luis ay nagulat nang makita siya. Ang kambal naman ay nagtago sa likod ni Celeste. Marco, hindi makapaniwalang tanong ni Celeste. Ako nga, nauutal niyang sagot. Lumapit siya, hindi alintana ang tingin ng mga tao. Bumalik ka. Marco, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Luis, tila nag-aalala. Hindi pinansin ni Marco si Luis. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Celeste. 4 na taon kitang hinanap, bulong niya. Ang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. Nakita niya ang annulment papers sa kamay ni Celeste. Bago pa man ito makapagsalita, lumuhad si Marco sa harap niya, sa gitna ng airport. Celeste, pakiusap, nanginginig ang kanyang boses. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Huwag mong ituloy yan. Huwag mo akong iwan ulit. Alam kong huli na, alam kong nasaktan kita, pero nagbago na ako. Mahal pa rin. Kita, Celeste. Mahal na mahal. Natigilan si Celeste. Maging si Luis ay hindi makapagsalita. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magtinginan. Marco, tumayo ka dyan, mahinang sabi ni Celeste. Ngunit hindi ito gumalaw. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pagmamakaawa ni Marco. Kahit para na lang sa kanila. Itinuro niya ang kambal na sumisilip mula sa likod ni Celeste. Napapikit si Celeste, pilit na pinipigilan ang sariling emosyon. Humarap siya kay Luis. Luis, pwede mo na muna kaming iwan. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Sabi niya, tinutukoy ang kambal. Tumango si Luis, niyakap sandali ang mga bata, at naglakad palayo, ngunit nanatili sa di kalayuan. Lumapit si Celeste kay Marco, na nakaluhod pa rin. Hinawakan niya ang balikat nito. Tumayo ka, Marco. Dahan-daang tumayo si Marco, pinahid ang kanyang mga luha. Tinitigan niya si Celeste, naghihintay. Huminga ng malalim si Celeste. Hindi ko itutuloy ang annulment. Nabuhayan ng loob si Marco. Talaga. Ibig sabihin. Pero hindi ibig sabihin niya na pinapatawad na kita agad, putol ni Celeste. Kailangan mong patunayan na nagbago ka na talaga. Hindi para sa akin, Marco, kundi para sa kanila. Dahan-dahan niyang itinulak palapit kay Marco ang kambal. Marco,
Meet Maya and Leo. Our children. Natulala si Marco. Tinitigan niya ang dalawang bata na ngayon ay nasa harapan na niya, nakatingala sa kanya na may halong pagtataka at kuryosidad. Kamukang kamukha niya ang batang lalaki, habang ang batang babae ay may mga matang katulad ng kay Celeste. Anak natin, halos pabulong niyang tanong. Tumango si Celeste. Yes, Marco, they are yours. Lumuhad muli si Marco, ngayon ay sa harap na ng kanyang mga anak. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang pinagmamasdan ang mga inosenteng mukha. Hi, sabi ng batang babae, si Maya. You have an ouchie on your face, inosente nitong sabi, tinuturo ang peklat ni Marco. Napangiti si Marco sa kabila ng mga luha. Oo, baby, medyo nasaktan lang si. Are you our daddy? Diretsong tanong ni Leo, ang batang lalaki. Hindi malaman ni Marco ang isasagot. Tumingin siya kay Celeste, na bahagyang tumango. Muling bumaling si Marco sa mga bata. Yes, I am your daddy. Biglang nagliwanag ang mga mukha ng kambal. Really? So we have a daddy, masayang sabi ni Maya. Can we call you daddy? Tanong ni Leo. Oo naman, sagot ni Marco, hindi na napigilan ang paghagulgol habang niyayakap ang dalawang bata. Mahigpit na yakap, na parabang natatakot siyang mawala ulit ang mga ito. Napangiti si Celeste habang pinagmamasdan ang eksena. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang pagmamahal para sa kanyang mga anak, at marahil, ang natitirang pagmamahal para kay Marco, ay mas malakas. Welcome home, Marco, bulong ni Celeste nang lumapit ito, kasama pa rin ang kambal na nakayakap sa kanya. Ngumiti si Marco, isang ngiting puno ng pasasalamat at pag-asa. Wala nang kailangang sabihin pa. Alam nilang mahaba pa ang daan tungo sa tunay na pagpapatawad at paghilom, ngunit handa silang subukan, hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa pamilyang nabuo mula sa sakit at muling pinag-isa ng pag-asa. Habang magkakasama silang naglalakad palabas ng airport, si Celeste ay nasa tabi ni Marco, habang buhat nito ang natutuwang kambal. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Maraming sakit, maraming pagkakamali. Ngunit ang pagbabalik ay hindi laging nangangahulugan ng pagsuko. Minsan, ito ay isang bagong simula. Ang aral ng kanilang kwento ay hindi tungkol sa perpektong pag-ibig, kundi tungkol sa katatagan, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, at sa pagtanggap na ang tunay na pamilya ay hindi laging perpekto. Ngunit ito ang tahanang laging handang tumanggap sa atin, sa kabila ng ating mga peklat at pagkukulang. Ang paghihiganti ay nakakasira, ngunit ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ay nagbubukas ng pinto para sa paghilom at panibagong pag-asa. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang aral na mapupulot sa kwento ni Celeste at Marco? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Noong taong 2014, sa ilalim ng maaliwalas na langit ng Malolos, Bulacan, nagpunta si Sergio upang dalawin ang matagal na niyang kaibigan na sina Mateo at Carlos. Nakadestino ang dalawa sa lugar na iyon para sa isang mahalagang proyekto, at naisipan nilang magpahinga mula sa trabaho sa pamamagitan ng isang gabi ng kasiyahan. Nang gabing iyon, nagkayayaan silang magjamang sa isang bar na puno ng tugtugan at tawanan, tila nagbabadya ng isang masayang gabi. Habang pauwi na, napadaan sila sa makulay at maingay na night market na tila buhay na buhay kahit 10 oras na ng gabi. Ang mga ilaw ng mga tindahan ay kumikislap, at ang amoy ng iba't ibang pagkain ay sama-sama sa hangin. Sa gitna ng ingay ng mga tao at tawaran, biglang narinig nila ang malakas na boses ng isang dalaga na tila nagmumula sa isang maliit na pwesto sa gilid ng daan. Bili na kayo. Sabon pampaputi, siguradong epektibo. Pati kilikili mong maitim, tiyak na puputi. Bili na kayo, sigaw ng dalaga, puno ng sigasig habang hawak ang isang maliit na sabon. Katabi niya ang isang matandang babae na tahimik na nakaupo, tila nagmamasid lamang. Napahinto si Sergio, at may halong pag-aalangan at pagkutsa niyang tiningnan ang hawak ng dalaga. Ano ba tong sabon na nasa bangkita? Walang pangalan, bulalas niya ng may halong pangungutya, sabay taas ng isang kilay. Nakakadismaya, huwag nga,
Baka mamaya peke pa yan, masira pa ang balat ko, dagdag pa niya, sabay pabalibag na ibinalik ang sabon sa lamesa. Hindi nagpatinag ang dalaga. Excuse me, sir. Kahit walang pangalan ang sabon namin, garantisadong maganda itong gamitin. Marami nang ang napuputi ang kilikili gamit ang sabong to. Matapang na sagot niya, ang mga matay puno ng determinasyon. Ligaya, apo, huwag mo nang patulan, mahinahong sabi ng matandang babae, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit hindi pa rin tumigil si Sergio. Miss, sorry ha. Talaga bang marami nang naputi nito? Gamitin mo kaya sa sarili mo para pumuti ka, sabi niya, mas dinagdagan pa ang pang-iinsulto. Ang kanyang mga kaibigan, sina Mateo at Carlos, ay hindi na maitago ang hiya sa inaasal niya. Pare, tama na yan. Tara na nga, baka mamaya umiyak pa sa'yo yang tindera na yan, sabi ni Mateo, pilit hinahatak si Sergio palayo. Totoo naman, paano kung peke yan? Masisira ang balat ng gagamit ng mga sabon nyo. Giit pa rin ni Sergio, hindi alintana ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Sa puntong ito, hindi na nakapagtimpi si Ligaya. Batang antipatiko pala nitong lalaking to, Lola. Galit niyang sabi habang itinaas ang manggas ng kanyang t-shirt, tila handang ipakita ang epekto ng sabon sa kanyang balat. Ngunit sa halip na makipagtalo, ang matandang babae ay tahimik na tumayo at inilagay ang isang piraso ng sabon sa bulsa ni Sergio. Nako, sir. Umalis na po kayo para hindi na mainis ang apo ko. Pasensya na kayo. Sige na, mahinahong sabi ng matanda, ngunit may halong lungkot ang kanyang tinig. Habang hinihila na siya ng kanyang mga kaibigan, narinig ni Sergio ang sigaw ng dalaga. Aba, Lola, bakit binigyan mo pa ng sabon yun? Napalingon siya, ngunit bago pa siya makasagot, hinayla na siya ni Mateo at Carlos palayo. Malayo-layo na sila nang bigla niyang maramdaman ang isang bagay na tumama sa kanyang batok. Napalingon siya, at sa dilim ng gabi, nakita niya ang dalaga, si Ligaya, na nakatayo pa rin sa pwesto nito, ang mga matay puno ng galit at determinasyon. Aray, ano bang problema mo? Pasigan niyang tanong, habang ang kanyang mga mata ay napako sa tsinelas na bumagsak sa sementadong kalsada. Ang alikabok na tumilamsik mula rito ay tila sumasalamin sa kanyang inis. Hoy, lalaki, tandaan mo ang araw na ito. Huwag na huwag lang tayong mag-cross ng landas muli dahil ipapangako ko sa'yo, yang sabon na itinatago mo sa bulsa, magkakaroon din ng pangalan balang araw. Kaya sige, itago mo lang yan ng maigi, sigaw ng dalaga, puno ng determinasyon habang nakatingin ng diretso sa mata ng lalaki. Napangisi si Sergio, sabay hagakak na tila ng aasar. Miss, bago mangyari ang pinagsasasabi mo, kailangan mo muna ng 1 bilyong swerte. Hindi sapat ang tapang lang, sagot niya, na sinundan ng nakakalokong tawa. Ngunit hindi natinag ang dalaga. Sa halip, mas lalong nagningning ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng swerte. Ang kailangan ko ay pagkakataon at biyaya. Tandaan mo yan, sagot niya, puno ng kumpiyansa, bago siya tumalikod at naglakad palayo. 10 taon ang lumipas. Heto na ngayon si Ligaya, masiglang bati ng isang babae mula sa kabilang linya ng kamera. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw, at ang kanyang boses ay puno ng sigla. Maraming salamat sa lahat ng nag-order ng aming produkto. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, tiyak na nasa inyo na ang mga sabon na binili ninyo. Maligayang buhay sa inyong lahat. Bye-bye. At sa isang kumpas ng kamay, natapos ang kanyang live broadcast. Bes. Bakit ka nag-off leave agad? Grabe ka naman. Ang dami pang gustong bumili, reklamo ni Amelia, ang kanyang matalik na kaibigan at katuwang sa negosyo, habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Alam mo ba na kung ibang kumpanya yan, hindi titigil hanggat hindi nauubos ang stock? Pero ikaw, parang sinasayang mo ang oras at kita. Ngumiti si Ligaya, ngunit sa likod ng ngiti ay may halong pagod. Amelia, hindi pa ba sapat ang 2 milyong kita para sa araw na ito? 2 milyon, bes. Lahat ng followers ko bumili, hindi lang isa, kundi maraming produkto pa. Hindi ba sapat yun para bigyan natin ng pahinga ang mga sarili natin at ang staff? Gusto mo ba na ang may-ari mismo ang maghabol sa pera? Hindi ako ganun, no. Nakikita ko nang napapagod na ang lahat. Sapat na ang benta natin para ngayon. Hayaan mo naman silang makapagpahinga.
Napabuntong hininga si Amelia, ngunit hindi pa rin napigilan ang magbiro. Oh, sige na nga, ikaw na ang santa sa ating dalawa. Ako na lang ang sentita, sabi nito habang tumatawa. Ngumiti si Ligaya, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala para sa kanyang mga tauhan. Hay nako, Amelia, magpahinga ka na rin. Pagod na rin yan utak mo, kaya ka nagiging makulit. Fine, fine. Pero ikaw pa rin ang santang walang love life, pang-aasar pa nito. Napasimangot si Ligaya. Madalas na niyang naririnig ang biro na iyon mula sa kaibigan. Maraming nanliligaw sa kanya, pero tila wala siyang nakikitang interes. Para bang may hinihintay siyang tao, isang taong hindi niya alam kung sino o kailan darating. Oo na, santang walang love life, pang-aasar na dugtong pa ni Amelia, habang iniikot ang mga mata na para bang sinasadyang inisin si Ligaya. Napabuntong hininga si Ligaya, sabay Simon got na tila ba sanay na sa ganitong biro ng kaibigan. Maraming nanliligaw sa kanya, mga negosyante, propesyonal, at maging mga kilalang personalidad, pero tila wala siyang interes. Hindi dahil sa wala siyang oras, kundi parang may hinahanap siyang hindi niya maipaliwanag. Para bang may isang taong dapat niyang hintayin, kahit hindi niya alam kung sino o kailan darating. Ma'am, siya nga pala, sabat ni Elsa, ang kanyang masipag na assistant, na may dalang clipboard. May gusto pong mag-interview sa inyo sa susunod na araw. Sikat na po kayo. Ang dami pong nag-aabang na marinig ang kwento ng tagumpay nyo. Kana talaga, madam, natutuwang dagdag pa ni Elsa, halos mapatalon sa excitement. Ngunit napailing si Ligaya. Nako, wala akong time sa ganyan. Sabihin mo na, ayokong magpa-interview. Hindi ako artista o celebrity, no, sagot niya, na may halong inis ngunit nananatiling kalmado ang tono. Madam Ligaya naman, bulalas ni Amelia, halos hindi makapaniwala. Minsan lang makikita sa TV ang pinakabago at sikat na CEO ng sabon, ayaw mo pa. Hindi mo ba naiisip kung gaano kalaking exposure yun para sa kumpanya mo? Tumitig si Ligaya kay Amelia, seryoso ang mukha. Ayoko ng showbiz, gusto ko ng tahimik at pribadong buhay. Tama na sa akin ang mga blessing na ito na ibinigay ng Diyos. Hindi ko kailangan ng kasikatan, okay. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag, at iniwan ang mga kasama. Tumungo siya sa stockroom, kung saan mas komportable siyang mag-isip ng mag-isa. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang tensyonado at magulong eksena ang nagaganap sa Mercados Building. Ang korporasyong pinaghirapan ng pamilya Salazar ay nasa bingit ng malaking krisis. Ano? Paanong nangyari yun? Paanong nag-attract ang mga bagong investors? Sigaw ni Sergio, ang CEO ng kumpanya, habang galit na nakatingin sa kanyang secretary na si Jimmy. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakatikom, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sir, pasensya na po kayo, pero iyon po ang ibinalita ng chairman ng board members, nanginginig na sagot ni Jimmy, halos hindi makatingin ng diretso sa kanyang boss. Ang tanong ko, paanong nangyari yun? Hindi ba tayo pa nga ang kumausap sa kanila? Isa-isa nating binigyan ng oras ang 5 investors na yan. Paanong inatras nila ang napagkasunduan? Galit na tanong ni Sergio, halos tumalsik ang laway sa lakas ng kanyang boses. Sir, sa contract signing, hindi po kayo ang dumating. Doon po nila sinabi na hindi na raw nila itutuloy ang pagpirma sa kontrata. Mas gusto na lamang daw nila na mag-invest sa bagong kumpanya na sikat na produkto ngayon, ang soap opera, sagot ni Jimmy, halos pabulong dahil sa takot. Malakas na napamura si Sergio. What, Jimmy, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Baguhan lang ang kumpanyang iyon. Kaya sa kumpanya natin, we are a corporation. Mas nagtiwala sila sa baguhang kumpanya, sigaw niya, halos bumaligtad ang lamesa sa lakas ng kanyang hampas. Sir, yun lang po kasi ang sinabi ng board of directors sa akin. Hindi raw porket CEO ka, papanagan ka na agad ng tadhana. At ang sabi pa po ni Mateo Ong Bautista, mag-ingat ka na raw po sa susunod. Kapag naulit po ang ganitong pangyayari, maaari ka nilang patalsikin bilang CEO, dagdag ni Jimmy, na halos manginig na sa takot. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumama sa dibdib ni Sergio. Malakas niyang naihampas ang 2 palad sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang titig ay matalim, at ang kanyang galit ay hindi may tatago. Agad na tumalikod si Jimmy at nagmamadaling lumabas ng opisina.
Sakto namang dumating ang kanyang stepmother na si Ginang Eloa at ang kanyang kapatid na si Isabela Salazar, parehong mukhang nag-aalala sa bigat ng tensyon sa opisina. What happened, anak? May nangyari ba? Ganoon na lamang ang panginginig ni Jamie habang umaalis dito sa opisina mo, tanong ng Ginang, habang maingat na lumapit sa kanya. Forget it. Hindi na dapat kayo madamay sa problemang to, sagot ni Sergio, ngunit halatang nanginginig pa rin ang kamao niya sa galit. Kuya, malas kasi ang sinasabi sa horoscope mo ngayon, kaya hindi na ako nagugulat, bulalas ni Isabela, na abala pa rin sa pagbabasa ng horoscope sa kanyang cellphone. Pwede ba, kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na sa harapan ko. Tigilan mo na ang kababasa mo ng mga ganyang walang kwentang bagay, sanggal niya sa kapatid, halos sumabog na sa galit. Ang sanggit, kaya ka lalong minamalas, sagot ni Isabela, sabay irap. Ala, tama na yan. Huwag mo nang gatungan ang galit ng kuya mo, saway ng kanilang ina-inahan, na halatang naiipit sa tensyon ng magkapatid. Ngumuso si Isabela at ibinalik ang atensyon sa cellphone. Si Sergio naman, hindi na nakayanan ang bigat ng sitwasyon. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair, kinuha ang suit jacket, at nagdesisyong umalis. Ma, I have to go, maikli niyang palem, bago tuluyang lumabas ng opisina. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag, paano ko maibabalik ang lahat ng ito? Saan ka naman pupunta? Hindi ba dapat ayusin mo muna ang problema mo? Tanong ng ina ni Sergio, na halata ang pagkabahala sa kanyang boses. Isa pa, may suggestion ako. Ma, patutunayan ko sa kapatid kong hindi ako malas at hindi minamalas ang pamumuno ko. Madiing tugon ni Sergio, na tila ba pinipilit kumbinsihin ang sarili. Patutunayan ko rin